Morning, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga nakakasama namin, nakakakwentuhan po namin dito po sa Papong TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga utol. Kung bago kayo dito, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit nyo na rin po notification bell dahil everyday naman po tayo nag-upload dito po sa Papong TV. Mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon is kung halimbawang parang nabaon ka na sa limot. Kumbaga parang ilang araw na, ilang buwan na, or let's say malapit na po sa isang taon, or even taon na nga po na parang nakalimutan na niya tayo at parang hindi na po tayo pinapansin. Walang reach out, walang connection, at kumbaga wala kang naririnig sa kanya. Ito po ang mga dapat nating gawin at para maintindihan natin bago po tayo dumating dun sa status kung saan kayo po ay parang may connection na at para magkakabalikan or magkakaayos na nga po. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito mga kapapong. Pero bago yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun no? Welcome back at magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo mag-proceed, nais ko po muna sanang maglambing na paki-like and follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page dahil dito po tayo naglalagay ngayon ng mga short video natin at syempre po mga latest update po natin, mga bagong video po natin dito po sa ating channel. Maraming salamat po. Tatalakayin natin mga kapapo ngayong araw na to kung ano ang dapat nating maintindihan at mga dapat nating gawin kung halimbawang tayo nga po ay parang nakalimutan na. Wala na pong halaga at halos parang hindi na po nag-e-exist sa puso at isipan niya. Mga utol, kung halimbawang parang nabaon na nga po tayo sa limot, pag-aralan natin mabuti at kumbaga wag tayo mag-atubili na gumawa ng connection or let's say for example mag-reach out nga po sa kanya in a positive way. Siyempre ang dapat iwasan natin dito ay parang masesense po niya na kayo po ay needy or desperate pa rin po sa kanya dahil even though na tumagal na po yan for a couple of months or even years nga po mga kapatid ay still nakaregister po yan sa isipan nila. Pwede pong siya isang ex or let's say isang dumper nga po na nagkaroon kayo ng konting hidwaan or negative thoughts nga po in the past. Kung halimbawang nararamdaman nyo na po na it's time to connect, lalong-lalo na po kung nakakakita na po kayo ng mga signals at mga actions coming from him or her mga utol, ay huwag po tayo magdalawang isip para gumawa po muli ng isang positive connection. Guidelines na dapat po nating tandaan mga kapapong kung tayo po ay ko-connect na po sa kanya. It's about time na kayo po ay mag-usap uli mga kapatid at mga mustaka naman ay huwag po nating kalimutan, ay huwag po nating lagyan ng bahid ng any negative thoughts. Number one rule po dyan mga utol ay kailangan start from the beginning. Ang pakiramdam po natin dapat kung tayo ay ko-connect sa kanya ay kailangan po fresh na fresh po ito mga kapapong. Make your connection very fresh. Hindi po dapat bigyan ng anumang background, trace, or ibalik kung ano man yung nangyari sa inyo. Especially kung halimbawa nagkaroon kayo ng third party before, mas maigay na hindi po tayo babanggit ng kahit anuman dito mga utol. Isa nga po dito mga utol ay yung parang masisense niya na ikaw ay nanunumbat. Mga utol, tayo po ay kumonek para mag-build ng isang connection or chemistry. Kung halimbawang mag-signal sa kanya at maramdaman niya na tumawag or nagparamdam kayo sa kanya just to probably interrogate him or her or imbestigahan at parang meron kayong question mark na gusto nyong alamin sa kanya mga utol ay hindi po siya didiretso dito. Hindi po mabibuild yung sinasabi kong positive chemistry kung halimbawang meron po tayong baon na galit. Avoid negativity, selos, pity, anger, sumbat at syempre po pride mga kapatid. Hindi po natin dapat dala-dala ito o hindi po niya dapat masense ito mga utol kung chemistry po ang ibibuild natin. Dapat iwasan din natin yung parang naghahanap tayo. Yung tipong, kasi lately busy ka eh. Alam ko naman may mga inaatupag ka o kamusta naman yung bagong karelasyon mo? Yung mga bagay-bagay na ganyan which is actually negative impact at hindi po naman tayo sigurado. Uncertain things, wag po natin banggitin. Sabi ko nga po earlier, kailangan po natin magsimula fresh at bago. Sunod po dyan mga utol, naintindihan naman natin na bibuild tayo ng communication. Siyempre po yung daloy ng komunikasyon nyo ay dapat po positibo at maayos. Pero gamitin nyo po yung mga ways na yan, like for example text
or tawag hindi lang para makipag-connect sa kanya or mag-communicate. Gamitin niyo po ito to display strength, to display calmness, at syempre po, confidence mga utol. Ito po ay magagamit natin for that person to change his or her perception towards you mga utol. Dahil syempre yung komunikasyon, sometimes nakikitaan tayo ng kahinaan dyan. Insecurities at mga self-doubt. Kung halimbawang makikipag-communicate ka, pero you know how to balance it, alam mo kung kailan yung tamang timing na dapat mong i-deliver yung mga text na yan, at kung minsan naman po ay hindi, sense of balance mga utol ay malaki ang maitutulong para maibalik ang connection yung dalawa. Allow him or her na medyo ma-miss tayo sa mga pagkakataon na yan. Kasi sometimes alam nila, expected nila na ikaw ay magme-message halos gabi-gabi, halos araw-araw. Natural instinct po yan ng isang ex or isang taong or isang individual mga kapatid na naghahangad ng isang relationship. Mas magandang meron mga uncertain things na ganyan na hindi kanya nahahalata, na hindi po niya nase-sense yung pakay mo mga utol. Although nakikita niya na may good intention ka, pero mas maganda na paminsan-minsan ay binibigyan din po natin ng mga intervals. Gamitin po natin ang communication para makita po niya ang actual or inner strength mo. Yung aspetong communication ay mental absence mga utol. Pero syempre kailangan din pong sabayan natin ng physical or space or physical absence mga kapatid. Because it will allow his or her mind mga kapatid to function very well and freely, na maisip at makita, ma-appreciate nga po niya yung pagkatao mo. Like for example kasi nakausap mo siya, tapos ang ganda ng pinag-usapan nyo, kumbaga nagkaroon ng energy at na-excite siya sa inyo mga utol. Syempre, like for example, tomorrow or after kayo mag-usap, ay i-validate mo na naman. Magpaparamdam ka na naman, sinasabi ko nga po magla-login ka na naman mga utol. Of course, makakausap mo siya. Masarap yon sa isang banda. Pero kumbaga, yun sana yung mga moments kung saan iisipin niya yung pinag-usapan nyo. Doon sana niya ma-appreciate yung moments na nag-usap kayo. Kaso kung conquerin na naman natin mga utol, ay hindi po dadalo yung dynamics kung saan ma-develop at may babalik po sana yung nararamdaman niya sa inyo. Tandaan natin na dapat maging guidelines din natin mga utol kung halimbawang gusto mong magkaroon ng connection sa ex mo or sa taong nag-reject sa'yo dati. Tandaan po natin na life without us ay importante din po sa kanila. In fact, baka yun nga po ang gusto nila mga utol at the moment. Dahil syempre nawala ka eh. Hindi naman kaagad-agad na pagbalik mo o gusto mong connect ay kailangan yung pagkatao niya o yung attention niya ay sa'yo kagad mga utol. Show them na respetado mo siya. Ipakita mo sa kanya, i-display mo na meron kang ability para ibigay or i-provide sa kanya yung mga oras para sa sarili niya. Kasi napaka-importante po niyan sa isang tao mga utol. Sabi ko nga po, ang isang individual mga kapatid ay meron pong tendency na i-conquer natin pati yung mga busy moments nila, mga oras nila sa mga barkada, yung mga pagkakataon na parang masaya sila doon mga kapatid, inaagaw natin yun paminsan-minsan. Allow them, ipakita mo sa kanya na kaya mong i-provide ito at hindi ka naghahabol at hindi ka magiging kompetensya sa mga bagay na yan. Tandaan natin mga kapatid, kumo-connect tayo sa taong nawala sa atin or sa taong nag-reject sa atin before. So meaning to say, mas ma-appreciate niya yan kung nakikita niya na kayo po wholeheartedly ay very understanding sa aspetong yan mga utol. Kasi kung meron kang kakayahan i-provide sa kanya yung space, yung mga oras na pang sarili po niya, ay hahangaan kanya dito mga kapapong. Because to tell you honestly, it's a secret for a healthy relationship. Pagka nakita niya kasi na kaya mo mag-pull back sa isang relationship or conversation, it provides emotional clarity. Dito niya naiintindihan mga utol kung ano talaga ang dapat maramdaman niya sa'yo or nararamdaman nga po niya. Dito nila nakukonclude yung value at pakiramdam niya sa'yo. Literal po kasi mga kapapong, it allows them to pay attention sa totoong nararamdaman nila sa inyo. Sometimes kasi, lagi natin binabanggit yan, na nandun na yung soft spot at care nila. Kaya lang hindi nila nakukonclude yun dahil lagi nga po tayong connect ng connect. Kailangan din po nating mag-disconnect sa kanya paminsan-minsan, lalong-lalo na po kung we are trying to build connection nga po sa isang tao
Balance po, tulad ng binanggit ko, ay napaka-importante. At yung capability mo na maibigay ito mga utol. Last but not the least, kung tayo ay muling kumokonek sa taong nawala sa atin, nag-reject sa atin, or nakahiwalayan nga po natin before, mas importante na maramdaman niya na kayo po ay may malawak na suporta sa kanya. Kumbaga, binabakapan mo siya mga utol. Kaya nga, do not ever inject pressure, pain, nakaraan, sumbat, personal intention natin mga utol. Lalong-lalo na po syempre pag tayo ay lumalapit, syempre may hangarin tayo, di ba? So mas magandang maramdaman po niya na kayo po ay nandyan to back him or her mga utol at hindi po sa sariling intention natin. Also para ma-sense din niya na emotionally ikaw ay sumusuporta at naiintindihan nga po siya. Kaya nga lagi nating inire-remind na pagka naramdaman niya na kayo po ay humahabol, ay babagsak po tayo mga utol. Dahil chasing is a very negative traits ng isang pumapasok po sa isang relasyon. All of these things na binanggit natin mga utol ay hindi ganong kadali. But it will literally nurture yung connection nyo sa isa't isa. Tulad ng binanggit ko, chemistry between the two of you ang importante mga utol. Hindi po yung sagot. Kasi sometimes kasi kailangan natin ng sagot kaagad-agad. Hindi tayo makatulog at pipilitin nating sumagot at mag-demand ng mga bagay para luminaw po sa isipan natin mga utol. Ito po ay nasa-sense nila kagad at isa po itong negative traits. Ang kailangan maramdaman po nila ay yung magandang chemistry at positive kung saan magiging very, very, very excited muna po sila sa atin. At once na na-feel nila na kayo po ay nandyan to support, to back him or her mga utol, yung may paramdam mong special ka mga kapatid. Automatically, naturally po, dadaloy ang koneksyon at may posibilidad na mag-usap kayo ng mabuti muli. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin ang mga YouTuber na Pilipino at syempre po mahalin at talagaan po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po. Papong TV.